Ilan nating kababayan nais pa ring manatili sa pinagtatrabahuhan nilang bansa sa kabila ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Nagbabalik si Gabriel Villegas sa report. Makikita sa video na ito nakuha ng isang overseas Filipino worker ang sunog matapos ang ginawang drone attack ng Iran sa isang oil refinery sa Ras Tanura sa Saudi Arabia. Makikita rin sa isa pang kuha ang kapal ng usok na nagmumula sa napinsalang pasilidad. Kuha ang video ng magkaibigan sina Joshua at Maricar. 2 taon nang nagtatrabaho si Joshua sa oil company ng Saudi habang 8 taon naman sa housekeeping sa isang military facility si Maricar. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East, nananatili pa rin silang nasa mabuting kalagayan. Ginagawa ng Saudi government ang lahat ng kanilang makakaya para mapawi ang pangamba ng mga tao. Pero sadyang di may iwasan na dapuan sila ng takot. Kinakabahan, pero nung nakaraan wala pa. Siyempre nakakagala pa tayo, nakakalabas. Pero ngayon, dahil sa mga tension na nangyayari, tapos meron ng pagsabog sa ibang lugar na malapit dito, kaya ngayon stay at home lang muna. Kung pwede, kung hindi naman importante sa labas. Kasi yung kaba mo ba, hindi mo alam, maya-maya may tatawag na kailangan bumalik dito sa loob kasi mahirap din dito eh. Ang nangyayari lang ngayon, since kami living out kami, meron yan, nagbibigay naman sila ng notice sa amin eh. Nagsisend out sila ng mga text messages when it comes to warnings. Kompleto si Saudi. Sa ngayon, nakakalabas pa sila para makabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Ibinahagi rin nila na nakatutok rin ang ating embahada sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Saudi Arabia at palagi ang nagbibigay ng update sa kanila. Sa WhatsApp, meron pong group chat yung Philippine Embassy sa Riyadh. So right now, nag-rely lang din kami sa media eh. Kung ano lang yung nababasa namin. Even though na nakikita namin dito, but still, we rely on medias. Actually, also the Saudi government, nanonood naman kami from time to time sa Al Jazeera, maliban pa yun sa mga iba pang yung mga news ano nila dito, News TV. Naihanda na rin ni Joshua at Maricar ang kanilang mga gamit sa oras na kakailanganin na nilang lumikas. Actually, sa amin, hindi, kung ako magiging wise, yes, mag-i-stay ako. Because depende naman kasi yan eh sa tension ng problema. As long naman ako kaya mo i-accommodate yung sarili mo, why not? Kasi more opportunities for us. Kasi pag nagpa-repatriate sila, more people are needed. So, more jobs, more, more chances of winning. Ganun talaga ang mangyayari niyan. For me, yes, mag-stay ako. Kasi kung hindi naman ganun ka grabe yung tension, na carry mo naman yung sarili mo, kaya mo namang i-defense yung sarili mo. Kasi supposed to be ano naman kami, parang malakas din naman yung loob ko dahil nasa military base naman ako. Puro military din mga kasama ko dito na mga Saudi. Kaya for me, I will stay here. Tinitiyak rin ni Joshua at Maricar sa kanilang mga kaibigan at kaanak sa Pilipinas na sila ay nasa maayos na kalagayan. May mensahe naman si Joshua sa ating mga kababayan sa Middle East na nangangamba sa kanilang kalagayan. As much as possible, tuloy lang ang buhay, trabaho lang tayo. At mag-focus tayo sa mga bagay na dapat natin pag-focusan. Hindi natin kailangan mangamba, lagi dapat tayo may takot sa Diyos, lagi magdasal, at lagi niyong iingatan yung sarili niyo. Always, sabi nga nila, always ready lang tayo sa kung ano man yung mga darating na trahedya. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.